Hello, my name is Joyan Montillo. Welcome to Alagang Jack All Access with the first part of the All About Sabbath. Featuring Jack Liner Bus, 88138 Lucena, LRT Buendia Route. Let's go! At ang topic po natin, ang Sabbath amid dioptism spectrum disorder. Ang Sabbath ay isang malaking bahagi ng mga tradisyon at paniniwala ng mga Seventh-day Adventist. At para sa mga may autism spectrum disorder, ang Sabbath ay may tuturing o maaring maging isang hamon kung hindi ito naaangkop sa kanilang mga needs and routines. Narito po ang mga hamon ng Sabbath para sa mga may autism spectrum disorder. Ang mga pagbabago ng rutina. Ang Sabbath ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa rutina na may autism spectrum disorder. Maaaring maging sanhi ng stress at pagkabalisa. Ang mga limitasyon sa mga aktibidad. Ang Sabbath ay maaaring magdulot ng limitasyon sa mga aktibidad na maaaring gawin sa mga may autism. Na maaaring maging sanhi ng pagkabagot at pagkabalisa. May kahirapan ng komunikasyon. Ang mga may autism ay maaaring may kahirapan sa pagpapahayag ng kanilang mga pangangailangan o damdamin sa panahon ng Sabbath. Ang mga paraan upang matulungan ang may autism. Mga akomodasyon sa Sabbath. Ang mga Seventh-day Adventist na may autism na may maaring makinabang sa mga akomodasyon sa Sabbath tulad ng mga espesyal na gawain o ang mga lugar na may konting sensory overload. Ang mga plano sa pag-aayuno, ang mga magulang at ang mga guro na maaaring magtulungan upang lumikha ng mga plano sa pag-aayuno na nakabatay sa pangangailangan ng estudyante. Mga serbisyo sa suporta. Ang mga Seventh-day Adventist na may autism na maaaring makinabang sa mga serbisyo na sa suporta tulad sa mga pagpapayo o mga grupo o suporta. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtulong na may autism, makakatulong po sa kanila na umunlad at magtatanggumpay sa kanilang pag-aayuno sa poong may kapal. So, ibig sabihin, meaning to say, may mga ilan po na hindi sila nakakapagsimba ng Sabbath dahil lang po sa meron silang limit sa kanilang brains. May mga limit po sa kanilang routine. Sa mga activities, meron din pong limitations. May mga Sabbath school na hindi naman angkop para sa mga kabatang may autism. So, better watch out sa mga ibang Adventist church na hindi pa sila nag-a-adapt ng mga may autism. At narito naman po ang isa pang mga ating mga saloobin at may mga tungkol po sa araw ng Sabat. Ito po mga kaibigan, ang mga may autism spectrum disorder level 1 na kayang mag-attend sa isang Adventist church na mayroong o walang inclusive settings. Ang mga may ASD level 1 ay karaniwang may mas mabuting kakayahan sa pakikipag-ugnay ng komunikasyon kumpara sa ASD levels 2 and 3. Ang mga benepisyo sa pagdalo sa church, ang pagsamba at espiritualidad. Ang pagdalo sa church ay maaring makatulong sa mga may ASD level 1 na makapaghahayag ng kanilang espiritualidad at makikipag-ugnay sa Diyos, komunidad at suporta. Ang pagdalo sa church ay maaring makatulong sa may ASD level 1 na makipag-ugnay sa ibang mga tao at makapagbigay ng suporta sa bawat isa. Ang pag-unlad sa mga kakayahan. Ang pagdalo sa church ay maaring makatulong sa mga may ASD level 1 na makapag-unlad ng kanilang mga kakayahan at pakikipag-ugnay ng komunikasyon. Ang mga paraan na upang makatulong sa mga may ASD level 1. Ang pagbibigay ng suporta at pag-unawa sa mga may ASD level 1
ay maaring makatulong sa kanila na makapag-feel at ng pagmamahal at pagtanggap. Paglikha ng isang welcoming environment. Ang paglikha ng isang welcoming environment sa church na maaring makatulong sa may ASD level 1 na makapag-feel at kahiginawaan at seguridad. Pagpili sa mga aktibidad. Ang pagpili sa pag-aktibidad ay angkop sa mga may ASD level 1 ay makatulong sa kanila na makapag-enjoy sa church. At sana naman po makatulong po sa iyo at makapag-reflect ng mga benepisyo at pagdalo sa church para sa mga may ASD level 1 at sa mga paraan upang makatulong sa kanila. Shout out muna tayo sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa SCLC Adventist School San Rafael sa pangunguna ni Ma'am Winona Solinap Credo at kay Ma'am Myra Dural ng Recto Memorial National High School. At sa mga kaibigan po natin, kabilang po si Princess Vidal, Lot Frache, si Ruben Presilda, at maging kay Ma'am Arlene Caponpon Gabi. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa Jack Liner Group na Tara, let's kain na sa Veggie Yum, located at 240 Maharlika Highway, Barangay San Rafael, San Pablo City, Laguna, malapit sa SM City, San Pablo. From this to this. Eto na ang partner ng kasama na natin sa hanap buhay at sa habang buhay na panahon. This is Country Veggie Foods.